Magandang araw sa inyo sa ating mga sumusubaybay sa mga residente ng ating pinakamamahal na lungsod ng Taguig. Welcome sa bagong episode ng ating Comelec Talk, The Sipag Taguig Podcast. At ngayong hapon na ito ay may mahalaga tayong pag-uusapan dahil may mga inibit tayong mga guests dito patungkol sa mahalagang papel ng kabataan sa paghubog ng kinabukasan, hindi lamang ng mga Pilipino, kundi ng ating bansa. At pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na may kinalaman sa student leadership. Pero bago yon, ipapakilala ko muna yung aking magiging kasama ngayong araw na ito, si Ace from Comelec Taguig. Ace? Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Ace, ang Comelec staff ng Taguig po. At ayun, meron tayong mga guests ngayon, di ba? Nag-invite tayo ng mga student leaders guests ngayon para magbigay ng kanilang mga insight patungkol dito sa ating topic. By the way, ang title ng ating topic ay SK, or Sangguniang Kabataan, ano na. So medyo na-curious ako dito sa title natin, parang anong ano na, di ba? At makakasama natin ngayong hapon na ito para magbigay ng linaw sa topic natin, ang mga student leaders natin na sila, Miguel at si Nicole. Can you introduce yourselves to our listeners? Pagpugay mga manonood. Pagpugay mga manonood at sa mga kabataang Taguigenyo. Ako po si Miguel Jermaine B. Pante, ang isang lingkod bayan o isang student leader mula sa Taguig City University, at ako po'y malugod na tinatanggap ang imbitasyon mula sa Comelec at isa sa mga estudyante na nagpapasalamat upang irepresenta ang mga boses ng bawat kabataan. At muli, nandito po ako upang magbigay kaalaman at maghalin tulad ng mga informasyon para sa ating mga kabataang Taguigenyo. Salamat, Miguel. Nicole? Ayan. Magandang hapon po sa bawat isa. Ako naman po si Nicole Gines Doronio. Kasalukuyan pong third year student ng Taguig City University at kasalukuyan din pong tinitake ang Bachelor of Public Administration. At kasama po ni Pres Miguel, kaming dalawa po ay magiging representative ng mga kabataan at paano nga ba natin matutulungan yung bayan natin sa pamamagitan ng partisipasyon. Salamat, Miguel. Salamat, Nicole. So, yung mga guests natin ngayon hapon ito, student leaders yan, no? So, hindi lang sila basta pumapasok sa eskwelahan, may karanasan sila sa paglilingkod sa kapwa nila estudyante. Same third year. Same third year, no? Mabatang-bata. Ako po ay nag-aaral ng fourth year. Fourth year na. Fourth year and then third year. Public administration. Parehong public administration. Yes po. Siya po ay parte ng committee ng Council of Public Administration and Governance Society. Ito ay isang organisasyon ng estudyante na nagbibigay ng impluwensya at of course nagbibigay ng plataforma para sa bayan at lagit-lagi para sa bayan. And of course, yung pinaka-core nyo is really to serve your fellow students. I think that's the main core. Okay, so siguro punta na tayo agad dito sa ating mga topics, no? Pag pinag-uusapan ng Sangguniang Kabataan, ay pinag-uusapan tong bagong batas. Yung Republic Act 12232. Okay? Ang bagong SK law natin. Medyo may idea ba kayo of... I think this is also one of the topics na rin na na-discuss natin sa ating other episodes. But may we know, at least from the perspective of student leaders, what's your idea of this law? Para sa akin, ang Republic Act number 12232 ay isang mahalagang batas na dapat alam ng bawat kabataan natin sapagkat ito'y nagbibigay ng ideya o kaalaman sa bawat isa sa atin na ang batas na ito ay sinakatutuparan ang mas mahabang termino ng ating SK officials. Kung sa dati ay meron tayong 3 taon na paglilingkod sa bawat kabataan, mas pinalawak pa at mas pinaganda at binigyan ng oportunidad na dagdagan pa ng 1 taon upang ang mga programa ay mas magkaroon ng mahabang implementasyon at mas magkaroon ng malawak na sakop para sa ating mga kabataan. At of course, So Nicole, eto, for example, nabanggit kanina ni Miguel, no, na parang etong bagong batas na to, I think one of the parang features, no, salient features ng batas is yung pag-extend ng term. So, gusto ko munang malaman, meron na ba sa inyong naging SK leaders or nagko-contemplate na mag-SK? Hindi natin alam, no? Pero sa pananaw nyo as student leaders, gaano ba kahalaga yung
magkakaroon ka ng enough time to be in a, let's say, in a elective position in terms of parang project implementation. Gaano kahalaga yun, yung pagdadagdag ng mahabang panahon ng termino bilang isang opisyalis, let's say, ng isang organisasyon? Attorney, from casual perspective po, naalala ko lang nung last year, tama po ba, August, nung magiging effective pa lang tong RA na to. May mga friends po ako na interesado silang tumakbo. So medyo naging controversial po yung paggawa ng batas na to. Kasi is it constitutional or unconstitutional ba nung time na to? Kasi nga, nung time na yun, merong mga interesadong tumakbo. Pero yung edad nila for the next year, hindi napasok. So parang, anong mangyayari? So siguro po yung importansya ng paghahanda sa mga proyekto is super halaga din po kasi nakukonsider yung oras natin, yung pagpaplano natin sa kung gaano magiging epektibo yung gagawin nating proyekto pag nandun na tayo sa posisyon. Kayo, sa inyong mga organizations na kinabibilangan, factor ba talaga yon na mas nakakakilos ba kayo ng maayos kapag alam nyo na medyo you'll have sufficient time to implement your projects? Opo, mahalagang factor ang pagdagdag ng termino or ng isang taon upang magkaroon ng mas maayos na implementasyon ng mga proyekto. As time passes by po kasi bilang isang student leader, nakikita mo from time to time kung ano nga ba ang mga problema na dapat mong solusyonan bilang isang boses ng bawat kabataan. So, mahalaga po na dagdagan at mahalaga rin na magkaroon ng mas maayos na implementasyon upang sa gayon ay hindi lang tayo nagkakaroon ng limitasyon sa pag i-implement ng mga proyektong nais natin kasi hindi naman po natin alam kung ano ba ang maaaring mangyari in the future, kaya mahalaga rin po na habang nagsusustain tayo ng proyekto ay nakikita natin yung strength at weaknesses natin para sa mga susunod na taon ay alam na natin kung ano nga ba ang mga improvement na dapat nating ilagay sa mga proyekto. Speaking of student of leadership is so gusto ko lang malaman sa kanila na parang ano ba ang what's your idea of a leader? Once a leader ka kasi, dati kasi naging leader din ako before. Tapos mabigat kasi pag once a leader ka may responsibilidad ka, yung time, yung pagod. Mabigat yung responsibilidad ng leader. Pero pag once may leader din kasi na petics lang, may ano lang, 'di ba? May yung tama lang, oras lang, nag-chill lang siya. Pero pag once sinabi kasing leader, kailangan gampanan mo 'to. Sa inyo, anong what's your what comes to your mind pag sinabing leadership, leader, no? Kasi sa maraming kagaya kay Ace, no, the first thing that comes to his mind would be responsibility, 'di ba? Sabi nga ni Spider-Man with great powers comes with great responsibility. So, ganun din ba? Bukod sa responsibility, what are some of the things that you can associate when in terms of the word leadership? Para sa akin naman po, tama po na ang pagkuha ng posisyon ng leader ay isang mabigat na trabaho. Pero hindi mo mararamdaman yung bigat when you know your purpose in serving your people. So para sa akin, ang isang leader, kapag aligned ka sa purpose mo or aligned ka sa future goals mo, then there's nothing way for you to there's nothing way for you para magkaroon ng doubt sa sarili mo. Kasi kapag leader ka, you're not just bringing yourself, you're not just accepting the recognition, or you're not just using the leader before your name. As a leader, you know how to bring your community all together, and you know how to execute all those plans, all those projects, so that you're not just the one who is benefiting from that project or for that purpose. Alam mo na bilang isang leader, alam mo kung paano ka kokonekta sa tao at alam mo kung saan sila mas magiging komportable sa pagbigay mo ng serbisyo. So Nicole, yung nabanggit kanina, I think may nabanggit kanina na pag being in a position. So ito yung tanong ko ngayon, kailangan ba merong kang posisyon for you to be considered as a leader, or pwede kang maging leader kahit wala kang, let's say, in a position within a structure or within an organization? What are your thoughts about it? Not entirely na po kailangan po may position tayo. I think ayun po yung
madalas na mentality nating mga Pilipino na wala naman akong responsibilidad. So, wala akong maitutulong. Pero, bilang isang mamamayan, maganda na mindset natin yun na lahat tayo leader kahit sa maliliit na bagay man lang. Kasi yung maliliit na bagay na yun, malaki yung epekto niya sa mga malalaking bagay na kinakaharap natin. Right. So parang ang ano natin is, pwede kang maging leader kahit wala ka sa isang posisyon. Yun nga lang, kapag ikaw ay nahalal, let's say, napwesto sa isang posisyon, sa isang organization, eh, napakalaking responsibility. Kayo, sa inyong karanasan, no, bilang leader ng mga isang struktura, no, isang structured organization, ano sa tingin nyo yung maaring ito this applies to your personal experience or naobserbahan nyo doon sa ibang student leaders? Ano yung mga traits kaya ng isang leader, no, student leader na medyo nag-stand out para sa inyo? Para masabi natin na dapat pag student leader ka, meron ka nito. Meron bang pumapasok sa isip nyo na ano kaya yung sa karanasan nyo na dapat ito yung mga the characteristics that stands out from a student leader? Para sa akin po kasi, ang isang characteristic ng isang leader na nag-i-stand out is in time of difficulties, you show up to them. So para sa akin, ang isang leader hindi natatakot at handang harapin kung ano mang hamon na yan. Kasi as a futuristic leader, kahit may problemang iba to or kahit may problemang dumating sa serbisyo mo, hindi ka matatakot na harapin yun kasi alam mo kung anong gagawin mo in the next. So, for our leaders, or bilang isang leader, you know how to construct a project or you know how to construct a solution so that you can implement that para in the future you know how to deal with them po. Sa'yo, Nicole, kung kunwari yung mga nagda-doubt pa rin sa sarili nila kung if they can be a leader because they are not, parang di sila na-elect or hindi sila may position, ano yung may ipapayo mo sa kanila? I've witnessed a lot of leaders na po talaga. Bata pa lang po, diba? Groupings, officers sa classroom. Like, I met a lot of people po na marami silang kwalidad ng pagiging isang magandang leader. Pero kakaunti lang po yung may kakayahan na maging matapang. So what do I mean by that po ba? Supportan ko po yung sinabi ni Press. Kasi pag leader po tayo, nandun yung pressure sa atin, di ba? Kasi ang dami kong ginagawa. And minsan, naiisip natin, pag ginawa ko to, okay na. Kasi at least ginagawa ko yung trabaho ko. Pero pag nasa posisyon ko po, you owe your people explanation. Kasi habang gumagawa ka ng trabaho, there are people out there na nalilito ano bang nangyayari. So siguro, isa sa mga kwalidad na gusto kong makita na kahit hirap ka na, nandun ka para harapin yung tao mo and explain sa kanila what's going on. Right. Ito yung question ako, na-curious lang ako sa kabataan. So, sino? Sa kanila or sa akin? Sa Okay. kanila, both, kasi sila, di ba? Na-curious ako, yung 12232 na Republic Act, paano nila ma-compare ngayon sa ano nila, sa position nila as a student leader sa SK. Kasi di ba yung SK is 4 years, nang gagawin nilang 4 years. Sa tingin nyo ba, kayo nung nagsimula kayo, kailangan talagang mas mahabang oras, ay mas mahabang panahon, compare sa SK? Kasi yung SK is sumasahod nagkaroon ng I think that's may one of the compensation sila, kayo wala. Parang ano to, love of service lang talaga. Oo, alam mo, service lang. Kina-curious ako. Hindi ko alam, meron bang yung mga sila mama, yung mga volunteer to. Dumaan naman tayo Okay. sa sir. Alright. Paano nila mai-compare yun? Yung talagang kailangan talaga ng mas mahabang panahon. So I think the better question with that is, anong diferensya nung leader ka tapos you know you're expected to receive something sa isang leader na you know you're parang volunteer work and may ano ba yon, may bigat ba yon na kapag alam mong you know ito talaga walang kapalit So I would suppose sa school walang bayad yan. Ako naging class president na rin ako pero kasi mas madalas kasi ako ma-elect as escort so so anyway, parang gano'n, wala namang binabayad yan Naalala ko yun Oo. Ikaw palagay ko sergeant at arms ka di ba? So yung gano'n, yung wala kang you know na monetary wise wala ka talagang makukuha. May bigat ba 'yon? Para sa akin po kasi,
Hindi ko po siya masasabing bigat kasi una't una po sa lahat, tinanggap ko siya at matapang kong hinarap yung trabaho na in-offer sa akin bilang isang leader. So, para sa akin po, hindi man ako nakakatanggap ng material na bagay, ng sahod, or ng kahit ano man sa pagsaserbisyo ko, pero nakikita ko na successful ka bilang isang leader kasi nakikita mo yung reflection ng bawat sentiments or bawat feedback ng mga ng community na pinagsisilbihan mo. So, para sa akin, hindi man ako nabibigyan ng bagay na material or bagay na pwedeng pagkaperahan, pero para sa akin po kasi isa sa mga biggest achievement ng isang leader is yung makita mo yung taong masaya sa serbisyo mo. Right. Okay. So, anyway, moving from leadership, yes, Miss Biga? I-ano ko lang yung i-follow up question. Yung sa 4 year term. Yung 4 years, di ba, yung term na yun. Paano yung i-compare sa SK tapos student leader? I think sa student leader, ilan ba normally term nila? 2 taon? 1 taon? You get elected? It depends po kasi. Pero Depends on sa university po kasi nag-run siya for 1 year. 1 year lang. So medyo talagang tight yan. And parang dapat yan, you have to be more productive. Parang nakita nila, sir, yung sa SK, parang kailangan pa 4 years. Parang hindi kayo So, tama yung sinabi mo kanina, yung parang sabi mo, may mga leaders talaga that they lead, tapos meron yung mga chillax lang eh. Well, would you consider them as a leader? I think that's the first question, yung gano'n, di ba? I mean, with that mindset na, anyway, 4 na taon pa naman ako rito, so, chill muna ako ng 2 taon dito, petiks muna, tatrabaho ko 1 taon, then, another year, mangangampanya na ako, di ba? I think, I mean, that could also be a danger, no? It could go both ways. But anyway, we're moving from student leadership. I think before ito dapat, tingin ko nga, dapat mas inuna natin itong diniscuss, no? More than being student leaders, you are students. Yes. Diba? Na-attach lang yung iyong term na leader sa inyo. And as students, meron din tayong, kumbaga, parang may aspect din niya ng inyong role sa isang university at sa lipunan eh. So, from student leadership, medyo bababa tayo. And I think, sabi mo nga kanina, Nicole, no? Maaring lahat pwedeng maging leader, pero iilan lang talaga yung nagkakaroon ng pagkakataon na mahalal. Pero etong aspetong to, I think, regardless leader ka or hindi ka leader, it involves all youth, student rights. Okay? When we speak of student rights, what comes to your mind? Yung karapatan ng mga estudyante, karapatan ng kabataan. What comes to your mind when you hear these things? Sa akin po kasi, ang magandang napapansin ko sa mga kabataang katulad ko is that marunong silang voice out at kayang-kaya nilang i-implement kung ano nga ba yung napapansin nila sa paligid nila. Pero para sa akin, for you to implement your right properly, you have to think of it with your responsibilities as well bilang isang kabataan. So, karapatan ng isang kabataan na voice out, pero karapatan din ng bawat kabataan na to stay informed and magkaroon ng proper idea regarding with education, regarding with the healthcare, and of course, karapatan ng bawat kabataan din na maging informed sila sa bawat implementasyon ng ating batas or mga ganun. Para at the same time, habang vino-voice out nila, yung mga bagay na napapansin nila is that meron silang reference kung bakit kailangan nila tong i-voice out. Hindi lang po yung basta-basta tayo nagbibigay ng opinion natin without being informed regarding with that matter. So Nicole, sa'yo, gaano kahalaga yung nabibigyan ng platform? Ito, kagaya ng ginagawa natin, no? Kasi yung mga past episodes, pinag-uusapan namin yung basically yung task ng COMELEC at syempre medyo mas hindi na mga kabataan, no? Mukha lang akong kabataan pero hindi na talaga kabataan. So ngayon, kagaya yung ganitong platform na nabibigyan kayo ng pagkakataon to share your insights, no? On leadership, on governance, gaano kahalaga para sa iyo yun? Super halaga po, attorney. Kasi kami naman po, hindi lang naman kami yung estudyante na nag-i-exist. Ako po, isa pa ako sa mga estudyante na
privilege na nakakapag-aral, na pag-aaral lang talaga yung hinaharap. Pero may mga ibang estudyante po na habang nag-aaral, nagtatrabaho din po sila at may iba't iba pang sitwasyon. So, bakit napakahalaga na magkaroon kami ng plataforma? Para po ibahagi din namin kung ano ba yung iba't ibang sitwasyon na nag-i-exist sa ating society na dapat pagbigyang tuunan at pagbigyang pansin din po ng ating gobyerno. So sa pananaw nyo ba, kasi normally pag pinag-uusapan yung mga kabataan ngayon at yung mga medyo kabataan, tapos yung mga adults na, okay, pag pinag-uusapan ngayon yan, hindi maiwasan na maging topic yung parang generational gap eh. Parang gano'n eh. Gen Z ba? Gen Z ba ang ano nyo? Oo. So, curious lang ako in terms of, let's say, the opportunities that are given. Kasi, syempre, hindi ko naman makumpara yung aking generation with iba na ang setting eh. So, sa level ng ating panahon ngayon, masasabi nyo ba, from a Gen Z's perspective na you have enough platform for your voices to be heard? Super laki po. Especially right now po na sa panahon ng social media. Yeah. Minsan nga sumasobra na po, di ba? Pero nandun po nga yung meron kang karapatan and kasama nun yung responsibilidad na. And dapat kapag tayo po ay nagbabahagi ng boses natin, minimake sure din natin na nandun yung pag-aaral natin sa mga sinishare natin with everything. Okay. Ayun po, agree ako sa kanya na may mas malaking advantage ang henerasyon ngayon pagdating sa pagbibigay ng plataforma. Maaring gamitin natin yung advantage natin sa pagkakaroon ng technology advancement. So ito ay isang napakalaking platform para i-share or i-voice out mo kung ano ba ang napapansin mo sa isang bagay. Pero sabi nga po niya, mahalaga na i-implement natin or i-utilize natin ng maayos yung rights natin, but it should follow with a greater responsibility. So kailangan we must take accountability with every action that we are doing para sa ganong bagay para sa ganoong bagay is yung karapatan natin bilang kabataan ay mas nai-implement ng maayos at may mas magandang responsibility. So speaking of platform, anyway, nandito tayo ngayon sa paparating na November election. Okay. And I think one of the platforms by which their voices can be heard is that if you get to run in an SK position. So, ang tanong ko sa inyo, sa tingin nyo ba sa panahon ngayon, with all the capacities that we can do, like social media, nakakapagsalita na tayo, and then you can be a leader in your own circle, mahalaga pa ba yung SK? Napaisip. Mahalaga pa ba tingin mo? Kasi there are a lot of talks already na SK, it's parang breeding ground for yung mga future politicians, future traditional politicians. So may mga ganong posisyon yung ibang tao. Training ground. Training ground na to para sa inyo student leaders. Although nabanggit nyo naman na you're not inclined to run, at least for now, di ba? At least for now, to run for an SK position. Tingin nyo ba very relevant pa ang SK ngayon? Para sa akin po, nakikita ko siya na mahalaga pa rin ang sangguniang kabataan. Kasi bilang isang kabataan, nararamdaman mo kung ano nga ba ang nafe-feel ng kapwa mo kabataan din. So para sa akin, yes, mahalaga siya, but it should be it should be a leader who know his community well. So para sa akin po kasi, ayun nga po, hindi po ginagawang training ground kung ang anumang posisyon sa gobyerno. Kaya bilang isang kabataan, mahalaga sa akin ng SK. Pero ang isang SK leader, he know or she know how to represent his community, and he should be open with all of the voices para lahat ng kabataan magbe-benefit. Sa'yo, Nicole, importante pa ba sa'yo yung SK? Nabanggit niyo po kanina, attorney, yung generational gap. So, isipin po natin kapag nawala yung sangguniang kabataan, wala na pong, hindi naman totally makakaintindi. Pero kasi kung merong representasyon ng mga kabataan, mas magiging directo kung ano man yung pangangailangan namin. May mga tao na nasa posisyon na totally naiintindihan kung ano ba talaga yun. Kaya I feel like kailangan pa rin po natin. Relevant pa rin. Relevant pa rin because po it's siya, despite of it. May question ako about sa syempre na-experience yung may mga tumayo sa inyo na SK sa barangay nyo, may mga
paano kayo pumili? Maganda student yun, leader, maganda yun. Paano Oo. kayo pumili? Kasi, Ano yung mga, siguro, ano yung mga, kumbaga parang Qualification tinitignan nila, nyo yung na, ano. kasi basic naman yan, able to Basic. read and write, ano. Oo. Meron pa ba kayong bukod sa bare qualifications? Kasi sa SK, sir, ang tumatakbo yung kilala niyo. Oo. Oo. Yeah. Kilala nyo, kamag-anak ni Kapitan, kamag-anak ni Mayor, Kasi doon yung qualification nyo. Paano ba kayo pumili kayo bilang sa kabataan? Maybe in your own personal, Personal. nyo. Sa akin po kasi sa personal na pagpili ko ng isang SK leader ay dapat hindi ko lang siya nakikita during campaign period, which is ito yung isang napakamahalagang bagay na sabi ko nga po kanina, in times of difficult scenario, kailangan nagpapakita siya. So para sa akin, ang pagpili ng isang SK ay isang mahalagang desisyon kasi nga sila ang magre-represent ng bawat kabataan sa komunidad or sa barangay namin. So basically, kung pipili ako ng isang SK leader, kailangan hindi ko lang siya nakikita or hindi ko lang nakikita yung purpose niya kapag nagsasalita siya sa harap namin. Nakikita ko yung purpose niya kapag nasa posisyon na siya. So, ayun po, sa pagpili ng isang SK leader, hindi lang po tayo tumitingin sa credentials, hindi lang po tayo tumitingin sa capability nila, pero tumitingin dapat tayo kung genuine ba sila sa trabahong tatahakin. Pero kung kunwari, first time, hindi mo naman alam you wouldn't know until they win Parang ganun diba? Parang sa ano na yan hindi mo malalaman yung karakter ng tao until and unless they would be placed in a situation that their character will be tested. Of course, alam naman natin sa politika natin pangangampanya, you always put your put your best, di ba? Put your best foot forward, kumbaga yan Kumbaga sa manliligaw, di ba? Papakita niya muna yung masigasig ako, masipag ako, di ba? Galante ako, pag kayo na kuripot pala, may mga ganyan So, ano yung pagka makikita nyo, let's say, at least yung impression na hinahanap nyo dun sa mga katangin. Kasi ang mga Pilipino, visual Pogi, maganda, yan naman mapapansin. Very charismatic. Kaya nga ako, daming nagpapatakbo sa akin dati. Talagang tinanggihan ko lang. So yun, sayang talo sana. Sa'yo, Nicole, anong sa'yo? Yung parang, pagka nagba-background check ka ba? Yes. Ganon? Or, kumbaga, nag-a-attend ba kayo ng mga symposium, then you throw in questions? Paano yung Realistically, answer attorney, mahirap siya. Kasi for example, 15 ka, nalaman mong may rights ka, pwede ka nang bumoto in SK. Tapos yung mga election na, yung mga tatakbo bagong mukha, like sino ba to? Sino ba tong mga to? Then you will see their credentials na okay, maganda naman. Pero gaano ko magiging ka-sure na kapag nanalo sila, gagawin nila tong mga to. So, aside from background checking attorney, siguro when I see them in person, I observe kung paano sila makisalamuha sa ibang tao. Kasi it speaks a lot like how you talk to other people. Right. Malumanay ba? Or mayabang? Or even, na hindi lang tao, yung mga animals po. Ako kasi po, malapit yung puso ko talaga sa mga hayop. So, kaya pala yung tinginan nyo kanina, parang magaan agad ayun po, yung ililid nilang society, hindi lang naman tao, syempre may ibang factor din. Yung ating environment, yung mga hayop sa paligid natin, paano nila itrato yun? Paano sila kumilos sa mga maliliit na bagay? Hindi lang yung credentials nila, but their characters itself, paano siya nagmamanifest in a simple or small interactions with them. Actually, ako, Ace, meron akong suggestion pag pipili kayo ng mga SK. Kahit di kayo mag-background check, unang tanungin nyo yung pamilya nila. Kasi I think, di ba, kung sino talaga sila, ay kung sino yung pagkatao nila sa bahay nila That's a very good standard. Tanungin mo yung magulang, nanay, di ba? Iba dyan, akala mo kung mag-service sa labas, pagsisilbihan ko kayo, pero pag gising sa umaga, galit pa yung pag pinaghuhugas ng pinggan So, I think, di ba, that's one of the things that, parang mga botante nating kabataan, can check. Ikaw, Ace, ano bang paano mo nakikita? Paano mo kinikilatis ang mga kandidato? Ako, simple lang. Bukod sa ayuda. Simple lang. Okay. Simple lang. Pag once na ito sa akin, kasi ang ma-SK kasi, mag-boom lang yan pag during election na Andyan sila, di ba? Makakilala ko pa lang siya. Sila, ngayon pa lang. Ito pa lang.
Oo. Ang gagawin ko dyan, magtatanong-tanong ako. Same yung sinabi mo eh. Magtatanong-tanong ako sa pinaka-close nun. Yun ang gagawin. May family. Pinagtakpan nila. Hindi, kasi pag once yung yung natural na, may simpleng bagay lang kasi na hindi niya naggawa. Ibig sabihin, hindi niya kaya gawin yun. Para sa akin. Oh, I think the family, kung sino sila sabay. So I always believe that leadership starts at home. Diba? I mean, you can't be a good leader Okay, outside unless 'di ba? You have a very good, at least parang decent reputation sa bahay. I think the closest to you can attest kasi can verify kung ano ka. 'Di ba? Minsan ganoon parang tumakbo 'yan. Sa bahay napaka ano niya, di naman napakatamad niyan I think these are some of the things at least the viewers can Anyway, so we're now on the last leg. At least nakikita na natin yung role ng student leaders, student rights, then SK leaders. And again, not everyone can be an SK leader. Di ba? The opportunity is there for all, but not everyone can be elected kasi iilan lang naman ba ang posisyon na SK pinag-usapan natin. Pero everyone can be a voter. Okay? Gaano para sa inyo kahalaga ng isang nasa tamang edad na ay i-practice niya ang kanyang karapatang pagboto? Ayun nga po, So I would suppose registered naman kayo, no? Yes. Okay. Kinabahan ako, baka mali tanong ko. Biglang sagot sa akin, ano po yung pagboto? Anyway. ayun, mahalaga po ang bawat boto ng bawat kabataan sapagkat dito nagsisimula ang lahat bumoboto tayo ng mga leader at binibigay natin yung tiwala natin sa kanila. So, para sa akin po kasi, ang pagboto ay isang absolute power ng kahit sino man sa atin na hindi po kayang makuha bukod sa edukasyon. So, mahalaga ang pagboto ng bawat isa sapagkat dito nag-uumpisa ang lahat at dito natin makikita kung gaano nga ba ka-importante ang boses ng bawat kabataan at maging ng mga mamamayan. So, mahalaga na maging informed voter tayo at maging mapanuri bago tayo mag-cascade ng bawat balota natin. Para sa'yo, Nicole, gaano kahalaga? Yung pagboto po kasi, kapangyarihan po namin yan Like, that's the least thing we could do. And everything is political. Simula pagising mo sa umaga, kung may kalat sa harap ng bahay nyo, or pag matutulog ka yung ingay ng videoke ng kapitbahay, everything is connected. And yung generation po namin, very, reklamador Like, maliliit na bagay lang kinocomplain namin. So, ano ba yung maitutulong mo if you know that you can't be in a position, the least thing you could do is to vote for someone who can do better for you and can make a change. Kaya yung pagboto po is kasing importante ng buhay natin. So siguro panghuli na lang, ano ang mensahe natin sa mga kabataan para sa paparating na November Barangay and Sangguniang Kabataang Election? Ating mensahe for them on maybe participate or baka yung iba sa kanila nagko-contemplate na tumakbo. Yung ating closing message for them. Sa mga kabataang tatakbo, siguro ang mensahe ko para sa kanila is kailangan nilang malaman kung para saan nga ba ang pagkakandidato nila bilang isang SK leader. Kasi hindi lang naman iikot sa'yo or hindi lang naman iikot sa sarili mong desisyon ang mga gusto mong mangyari sa community mo. Ito'y para sa lahat at dapat lahat ay magkakaroon ng benefit para hindi lang sa isa or sa team nyo nagre-revolve ang pagbabago or ang benefit na gusto nyong ihatid sa iba. And at the same time, sa mga boboto, kailangan you know how to be informed, you should know how to practice your right, and magkaroon tayo ng mabuting pananaliksik upang sa gayon ay hindi natin pagsisihan ang isang araw na desisyon natin during election. Ganda. Para sa'yo, Nicole. Sa mga kabataan naman po na boboto, ini-encourage ko po na makipag-participate po tayo sa ating komunidad. Alamin po natin kung ano yung nangyayari, alamin natin sino yung mga interesadong tatakbo, kilalanin natin sila, alamin natin kung yung pinanggalingan nila mabuti ba, malinis ba yung intention nila, at ano yung magiging epekto nito. At tandaan po natin na yung
kahit mag-isa ka lang, yung isang boto mo na yan, maaaring makapagbigay siya ng malaking bago sa iyong komunidad. At para naman po sa mga tatakbo, being a leader is hard, but it will never justify our incompetence and injustice. So kahit po na nahihirapan tayo sa posisyon natin, lagi po nating tatandaan na may mga taong umaasa sa atin na nasa ibaba natin at kailangan po nating hindi naman i-please sila, pero at least harapin natin sila at ibigay natin yung best foot forward natin sa kanila. So being leader is hard, pero it does not justify incompetence. Ace, meron ka bang parting words para sa ating mga Meron. nakikinig? Oo, mas maganda to, wag lang bumoto. Bumoto, wag lang boboto. Medyo Bumoto, wag lang boboto. play of words. Tama. So, maging matalinong botante. I Yes. think that's the point. Alright, so para sa akin may paparating tayong halalan ngayong November at siguro I can speak for Comelec Taguig at asahan nyo na ang Comelec Taguig ay lalabas. Magbibigay ng mga voter education sessions sa bawat komunidad. Actually, hindi lang particular sa kung anong proseso ng eleksyon. We also wanted to equip our voters na maging matalinong botante at hindi boboto. Okay. Maraming salamat, Miguel. Maraming salamat, Nicole. Maraming salamat, Ace. Thank you din, At Attorney. maraming salamat sa ating mga nanonood. Diyan namin tatapusin ang aming episode na SK Ano Na. Hinikayat namin kayo na kung natuto po kayo sa aming video ngayong hapong ito i-share nyo po, i-like, subscribe po kayo sa Sipag Taguig Podcast at i-share nyo po para po mas marami pa ang mag-benefit dito sa ating ganitong diskusyon. So, hanggang sa susunod na episode, asahan namin ang patuloy nyong suporta. Magandang araw po sa inyo lahat.